Sa simula ng kwento, makikita natin ang ating pangunahing karakter na si Robert. Pero sa pagkakataong ito, sa isang ganap na naiibang anyo, si Robert ay makikitang sakay ng tren sa Turkey, may balbas at suot ang isang cap. Doon, gaya ng kanyang nakasanayan, ay naglabas siya ng tibag mula sa tisyo, isinawsaw ito sa mainit na tubig, at uminom ng tsaa. Dito, nakilala natin ang isang lalaking kinidnap ang kanyang anak mula sa dati niyang asawa, para lang pahirapan ito. Ang tunay na layunin ni Robert sa pagpunta roon ay parusahan ang malupit na lalaking iyon. Nang maunawaan ng lalaki na si Robert ay naroon para sa kanya, agad siyang tumawag ng mga tauhan upang patayin si Robert. Pero ang kawawang lalaki ay walang kamalay-malay kung sino ba talaga ang kaharap niya. Agad na binuksan ni Robert ang stopwatch sa kanyang relo at sinimulang bugbugin ang mga tauhan ng may matinding puwersa. Isa sa mga espesyalidad ni Robert ay kahit anong mapunta sa kanyang kamay, nagiging sandata niya ito. Sa pagkakataong ito, pinaslang niya ang mga tauhan isa-isa gamit ang panlilinlang. Sa susunod na eksena, ipinakita si Robert na iniligtas ang batang babae at ibinalik ito sa kanyang ina. Itinago ni Robert ang kanyang pagkakakilanlan at nagsimulang magmaneho ng taxi sa lungsod. Nag-e-enjoy siya sa trabahong ito dahil nakakarinig siya ng mga kwento ng kaligayahan at paghihirap ng bawat pasahero. Sa ganitong paraan, maayos ang takbo ng mga araw ni Robert. Ngunit isang araw, may ilang tao na sapilitang pinasakay ang isang babae sa kanyang taxi. Agad na naintindihan ni Robert na ang babae ay ginahasa at labis na sinaktan. Paano nga ba mananatiling kalmado si Robert matapos makakita ng ganitong kawalang katarungan? Matapos niyang ihatid ang babae, dumiretso siya sa parehong gusali kung saan niya ito sinundo. Pagdating doon, nakita niyang lahat ay nagkakasiyahan. Sinabihan sila ni Robert na ibigay ang lahat ng kanilang ni-record na may kinalaman sa babae. Alam ng mga lalaki na kakaiba si Robert, ngunit hindi nila alam kung gaano siya kapanganib. Nang subukan nila siyang atakihin, agad niyang binuksan ang kanyang kilalang relo at umatake. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang sariling ATM card upang hiwain ang lalamunan ng isa, at binali naman niya ang mga buto ng iba sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos nito, sinabi ni Robert sa isang lalaki na tumawag sa 911 at sabihin na ginahasa nila ang isang babae at pakiusap na hulihin sila. Sa sandaling iyon, tinanong ni Robert, kanan o kaliwete ka? Sagot ng lalaki, kanan ako. Sabi ni Robert, ipakita mo ang kaliwang kamay mo. Pagkatapos ay hinawakan ni Robert ang mga daliri ng kanyang kaliwang kamay at binali ito sa dalawang bahagi. Pagkatapos noon ay tinakat niya ito, kung hindi mo ako bibigyan ng 5-star rating gamit ang kanang kamay mo, sa susunod na pagbalik ko, dalawang daliri ng kanang kamay mo naman ang babaliin ko. Sa sumunod na eksena, dalawang mag-asawa ang naghahaponan doon, nang biglang dumating ang ilang lalaki at binaril ang babae hanggang mamatay. Pagkatapos, gamit ang parehong baril, binaril nila ang lalaki sa bibig upang magmukhang siya ang pumatay sa asawa bago nagpakamatay. Ngunit bakit nga ba nangyari ito? Mabilis na natuklasan ni Robert ang lihim sa likod ng lahat ng ito. Pag-uwi niya, napansin niyang may tao sa kanyang silid. Agad siyang pumasok na may hawak na baril, ngunit naamoy niya ang isang pamilyar na pabango. Napagtanto ni Robert na ito ay ang kanyang kaibigang si Susan. Doon, nag-usap sila ni Susan tungkol sa kanilang mga kaligayahan at mga pinagdadaanan sa buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, naalala ni Susan ang isang mahalagang trabaho kaya nagpaalam siya kay Robert at umalis. Kinaumagahan, nadatnan ni Robert ang ilang pasaway na mga binata na nagkakalat sa bakuran ng inuupahan niyang bahay. Siya mismo ang nagsimulang linisin ang mga kalat sa pader. Doon ay nakita natin ang isang binatang nagngangalang Miles, na araw-araw ay bumibisita kay Robert. Mabait ang bata, ngunit hindi maganda ang grupo ng mga kaibigan niya. Kaya palagi siyang pinapayuhan ni Robert na balang araw ay dapat niyang gamitin ang kanyang talento sa mabuting paraan. Samantala, nakatanggap naman si Susan ng kaso sa Belgium na kailangang imbestigahan. Ang lahat ay nagsasabi na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Ngunit dama ni Susan na may kakaiba, kaya nagdesisyon siyang puntahan at tingnan ito mismo. Pagdating ni Susan sa lugar ng krimen, agad niyang napagtanto na hindi ito isang suicide, kundi isang planadong pagpatay sa mataas na antas. Doon ay nakasalubong niya ang kanyang kaibigang si David. Hindi man diretsahang nagsalita si David, malinaw niyang ipinahiwatig na may malalaking tao ang sangkot sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos noon, habang papunta si Susan sa kanyang kwarto sa hotel sakay ng elevator, bigla siyang inatake ng dalawang lalaki. Matindi rin ang naging laban ni Susan para sa kanyang edad, ngunit sa huli ay napagod siya at hindi na niya kinaya ang dalawa. Lumipat ang eksena kay Robert, na nakaupo at nakikipag-usap kay Miles.
Si Miles ay isang mahusay na pintor at gumagawa ng napakagagandang painting. Habang abala silang nagkukwentuhan, biglang nakatanggap ng tawag si Robert. Sa tawag na iyon, nalaman niyang si Susan ay pinaslang sa Belgium noong nakaraang araw. Pagkarinig nito, tila naging estatwa si Robert, ilang araw lang ang nakalipas mula nang magkausap sila ng matagal, at ngayon ay patay na ang kanyang kaibigan. Dito, tuluyan nang nabaliw sa galit si Robert. Agad siyang nagtungo sa Washington, D.C., sa bahay ni Susan sa Maine. Pagdating doon, kinuha niya ang ilang ebidensya mula sa asawa ni Susan, mga bagay na nakuha kasama ng kanyang bangkay, para mapag-aralan pa niya. Sinimulan niyang ilipat ang lahat ng data mula sa cellphone ni Susan. Mula sa mga datos na iyon, nalaman ni Robert na 2 tao ang sumakay sa elevator at pinindot ang button para sa ika-6 na palapag, ang parehong palapag kung saan naroon ang kwarto ni Susan. Paulit-ulit niyang pinagmasdan ang mga footage hanggang sa tuluyan niyang makilala na ang 2 iyon ang mga pumatay kay Susan. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa parehong 2 goons. Habang nag-uusap sila, nakatanggap sila ng tawag sa kanilang telepono. Sa mismong sandaling sinagot nila ito, biglang sumabog ang audio player na dala nila, at parehong napatay sa lugar. Dito, naging malinaw na planado ang lahat upang walang matirang ebidensya. Ngayon, dumiretso si Robert kay David, ang kanyang dating matalik na kaibigan. Pagkakita ni David kay Robert, halos hindi siya makapaniwala, para bang nakakita siya ng multo. Dahil nakita mismo ni David ang pagsabog ng sasakyan ni Robert noon, at saksi siya sa di umano'y pagkamatay nito. Ngunit sinabi ni Robert ang totoo tungkol sa nangyari noong araw na iyon, na tanging si Susan lamang ang nakakaalam na siya ay buhay. Ipinakita ni Robert ang post-mortem report kay David at sinabi, "Tingnan mo, tinaga si Susan sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan sa eksaktong posisyon na siguradong ikamamatay niya. Walang karaniwang tao ang makakagawa ng ganitong klaseng saksak. Isa lang ang may kakayahan nito, isang taong may defender training." Pagkatapos nito, bumalik si Robert sa kanyang tahanan at masusing pinag-aralan pa ang kaso ng pagpatay sa Belgium. Inanalisa niya ito mula sa iba't ibang anggulo, kung ito nga ba ay pagpapakamatay o isang sinadyang pagpatay. Pagkatapos ng matagal na pagsusuri, natuklasan ni Robert na ito ay isang planadong pagpatay na may kaugnayan sa lupa. Ibinahagi ni Robert ito kay David at sabi niya na ang pagpatay kay Susan at ang pagpatay sa mag-asawang Belgian ay magkaugnay. Humarap si David na kitang-kita ang pag-aalala at sinabi, "Kung may makuha kang karagdagang impormasyon, ipaalam mo agad sa akin." Samantala, nakita ni Robert na dinadala si Miles ng 2 lalaki. Malalim ang malasakit ni Robert kay Miles, kaya sinundan niya sila at nakarating sa kanilang apartment. Pagpasok niya roon, nakita niyang lasing ang lahat at sinasabi nila kay Miles na hindi niya mapapamahalaan ang buhay sa paggawa ng mga pinta. "Kunin mo itong baril at patayin mo lahat ng pumatay sa kuya mo," wika nila. Dito nalaman natin na ang nakatatandang kapatid ni Miles ay pinatay ng isang puting lalaki 2 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay patuloy na binabantaan si Miles ng mga taong iyon upang sila'y maghayganti. Pagdating ni Robert, sinimulan niyang sipa at hampasin ang mga bantay, mga lasing na kabataan, at binasag ang kanilang mga ilong. Pagkatapos ay pumasok siya sa pangunahing silid. May isang lalaki na nagtanong, "Sino naman itong Niagara?" Matigas na sagot ni Robert, "Ako ang iyong ama." Malamang nakalimutan ng iyong ina na sabihin ito. Nang makita ang nakakatakot na anyo ni Robert, nanahimik ang mga lalaki dahil takot. Pagkatapos, dinala niya si Miles palabas at sinabi, "Hindi nakakatuwa ang pumatay ng tao. Kaya kunin mo itong baril at patayin mo ako. Tingnan natin kung gaano ang tapang mo." Mahilig sa kapayapaan si Miles, ngunit nang makita ang kakilakilabot na kilos ni Robert, napahinto siya at nabigla sa takot. Pagkatapos, itulak ni Robert si Miles at dinala siya pauwi. Tila lubhang hindi matatag ang disposisyon ni Robert. Kinabukasan, habang nagmamaneho ng taxi, sumakay ang isang lalaki sa kanyang kotse. Sinabi ng lalaki na kaarawan ng kanyang anak at pupunta raw siya sa California upang batiin ito. Ngunit nang tumingin si Robert sa kanyang mga mata, alam niyang kasinungalingan ang lahat. Nang sumubok ng atakihin ni lalaki si Robert gamit ang kutsilyo, pinaikot ni Robert ang kotse at hindi tinamaan ng lalaki ang kanyang target. Pagkatapos ng ilang minutong gulo at pakikipaglaban, binaril ni Robert ang lalaki ng 4 na beses sa loob ng kotse. Tiningnan ni Robert ang mobile ng lalaki at natuklasan na ang lock ng encryption sa teleponong iyon ay posible lamang gamit ang mataas na teknolohiya. Naunawaan na ni Robert kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga gawain na ito. Sinundan niya ang parehong kotse at sinunog ito upang masunog ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, dumating siya sa bahay ni David. Nagulat si David sa biglaang pagdating ni Robert.
Sinabi ni Robert, nakuha ko ang teleponong ito mula sa mga taong dumating upang patayin ako kahapon. Isang high-level encrypted phone ito. Tingnan natin kung may lalabas mula rito. Tumawag si Robert sa isang numero mula sa kanyang telepono at kasabay nito, tumunog din ang telepono ni David, nangangahulugan na nalaman na ni Robert na si David ang mastermind ng lahat. Sa napakalamig niyang pag-iisip, tinanong ni Robert si David, bakit mo ginawa ang lahat ng ito, David? Sagot ni David, mapapaso lang ang aming team kapag ikaw ay patay na. Pagkatapos noon, pupunta kami sa Counter-Terrorism Department at sisimulang pakse ng mga tao ng walang awang putok. Ibibigay ng boss ang mga pangalan at lokasyon at tatapusin namin sila. Tinanong ni Robert kung ang mga taong iyon ay mga tao o kriminal, at tugon ni David, sila ay mga kriminal. Pero si Susan ay hindi na kriminal, kaya bakit mo siya pinatay? Sagot ni David, wala na tayo sa linya, Tangina. Nagkaroon na sila ng sariling network kasama ang iba pa niyang mga dating kasamahan. Sila na mismo ang nagbibigay ng hustisya sa sarili nilang korte. Ipinapakita nito na si David ay tuluyan ng na-brainwash at sumali sa kalabang grupo kapalit ng pera. Dito ipinakita na buhay pa si Susan sa mga sandaling iyon, ngunit mismong si David ang pumatay sa kanya gamit ang sariling kutsilyo. Pagkarinig ng lahat ng ito, lumabas si Robert at nakita niyang tatlo pa sa mga dati niyang kasamahan ang kasabwat ni David sa lahat ng ito. Sinabi ni Robert, wala na akong ibang magagawa, maliban na lang sa pagputol-putol sa inyo. Pero ang malungkot, magagawa ko lang ito ng isang beses. Kung pwede ko lang ulit-ulitin, marahil ay magiging payapa ako. Sa sandaling iyon, handa na sanang ibigay ni Robert ang kotse sa kanila, ngunit biglang dumating ang pamilya ni David. Dahil dito, hindi na gumalaw si Robert at umalis gamit ang sasakyan ng asawa ni David. Samantala, dinala naman ni David ang kanyang kasabwat upang patayin ang asawa ni Susan. Ngunit naunawaan ni Robert ang plano, kaya inuna niyang iligtas ang asawa ni Susan bago pa man dumating si David. Nang mab-aigo sila sa kanilang target, nagtungo sila sa bahay ni Robert. Doon, si Miles ay abala sa pagpipinta sa kusina. Nagutom siya at tinawagan si Robert para humingi ng permiso na kumuha ng pagkain sa refrigerator. Habang nag-uusap sila, narinig ni Robert ang malakas na tahol ng mga aso sa bahay. Tinanong niya, bakit ang lakas ng tahol ng mga aso? Silipin mo sa bintana kung ano ang nangyayari. Sagot ni Miles, may dumating pong pizza delivery. Ngunit agad na napagtanto ni Robert na hindi iyon totoong pizza delivery man, isa pala itong mamamatay. Kaya sinabi niya kay Miles na magtago agad. Hindi pa rin alam ni Miles kung ano talaga ang sitwasyon. Kaya sinabi ni Robert, kunin mo ang isang libro sa bookshelf ko. Makikita mo doon ang isang button. Kapag pinindot mo iyon, makakakita ka ng isang lihim na lagusan. Pumasok ka roon at manatiling tahimik. Kapag nakita ka nila, papatayin ka nila agad. Sinunod ni Miles ang lahat ng utos ni Robert. Samantala, pumasok na sa bahay si David at ang kanyang grupo, nagsimula silang maghalughog sa bawat sulok. Si Robert naman ay nasa loob ng kotse at binabantayan ang lahat ng nangyayari gamit ang CCTV camera. Habang nag-iikot si David, napunta siya sa bookshelf. May nakatagong glass wall doon, mula sa loob ay makikita ang lahat, ngunit mula sa labas, walang makakakita sa loob. Naisip ni David ang posibilidad na may nakatago roon kaya inihanda niya ang kanyang baril. Ngunit naroon si Miles. Kaya agad na tumawag si Robert kay David at sinabi sa telepono, huwag mo akong hanapin dyan. Kung gusto mong ibigay ang buhay mo, pumunta ka na lang sa akin. Alam mo kung saan kita hihintayin. Pagkarinig nito, umalis si David. Ngunit pag-alis niya, lumabas si Miles mula sa taguan. Sa kasamaang palad, bumalik si David at nahuli si Miles. Pagtingin ni David kay Miles, agad niyang naunawaan na may kahinaan si Robert pagdating sa batang ito. Kaya dinala niya si Miles kasama niya. Alam ni David na dahil sa ugali ni Robert, siguradong pupunta ito sa lugar kung saan naroon siya at ang kanyang asawa. Ang bahay ni Robert ay nasa gilid mismo ng dagat, kung saan mayroon din siyang maliit na bakery shop. Kaya agad siyang nagtungo roon. Sa araw na iyon, isang napakalakas na bagyo ang paparating. Buong lungsod ay abala sa paglikas. Isang Category 4 storm ang tumatama sa baybayin. Habang pauwi si Robert, hinarang muna siya ng mga pulis sa daan, pero ipinakita niya ang kanyang police ID kaya pinayagan siyang dumaan. Samantala, nakarating na rin si David sa teritoryo ni Robert. Dito na nagsimula ang laro ng magnanakaw at pulis. Umakyat si David sa isang tore gamit ang force scope para shotgun at nagsimulang magbigay ng backup mula roon. Samantalang ang natitirang mga kasamahan niya ay naghahanap kay Robert na parang mga aso. Ang apat na ito ay mula sa Elite Force,
habang si Robert ay nag-iisa lang sa labas, walang armas, sa gitna ng delikadong bagyo. At dito na natin makikita ang matinding labanan. Ang unang biktima ni Robert ay pumasok sa isang bahay. Doon, napansin niyang tumatakbo ang isang makina. Napatingin siya sa paligid ngunit walang nakita, kaya umalis na sana siya. Bigla namang ginamit ni Robert ang ilang handmade materials para gumawa ng sandata at tinamaan niya ang lalaki diretso sa panga, patay agad. Habang wala pa ring balita tungkol sa kasama niya, isa pang lalaki ang pumunta roon at nakita niyang nakabulagta na ang kaibigan niya. Lumabas siya at nagsimulang hanapin si Robert hanggang makarating sa baybayin. Pagdating doon, nakita ni Robert ang litrato ni Susan na nakasabit sa pader. Kinuha niya ang 2 kutsilyo, tig-isa sa bawat kamay, at sa loob ng 5 segundo, inatake niya ito na parang nagkakatay ng kambing. Kawawa, hindi na siguro nito nakita ng maayos ang mukha ni Robert bago bawian ng buhay. 2 na lang ngayon ang natitira. Pagkatapos nito, pumunta si Robert sa panaderia ng kanyang asawa para targetan ang isa pa. Pinunit niya ang lahat ng mga sako ng harina na naroon. Pagkatapos, pinaandar niya ang 2 malaking bentilador sa magkabilang panig kaya kumalat ang harina sa buong silid. Nabighani sa trap, pumasok ang lalaki at napasara sa loob. Doon niya napagtanto na may patibong si Robert. Nagpasya siyang maghagis ng granada, ngunit dahil sa harina na lumilipad sa hangin, sumabog ito ng malakas, kaya pati siya at buong bahay ay nadala ng pagsabog. Sinabi ni Robert sa kanyang walkie-talkie, "Kaibigan, ngayon ay laro na lang nating dalawa ito." Sumagot si David, "Hindi pa, may isa pa," at sabay itinutok ang kanyang baril sa sasakyan nila at nagpaputok. Makikita naman na si Miles ay natrap sa likurang bahagi ng kotse. Sabi ni David, "Magpakita ka sa akin, kung hindi, babarilan ko si Miles na nakaupo sa loob ng kotse ngayon din." Nagsimula siyang magbilang mula 1 hanggang 3. Kung hindi lang nagpakita si Robert, siguradong pinaputukan na niya agad. Pero nil-arrow ni Robert ang sitwasyon. Binaril niya ang gulong ng kotse, dahilan para bumagal ito, at hindi tumama ang bala ni David sa target nito. Dito na nabaliw si David, dahil hindi niya makita si Robert. Biglang umihip ang malakas na hangin at natambash siya paatras. Sinamantala ito ni Robert at agad siyang lumapit para makipaglaban. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa. Sinakal ni David si Robert, ngunit sinaksak ni Robert ng kanyang daliri ang isa sa mga mata ni David at tuluyang nasira ito. Pagkatapos ay sinundan pa niya ng sunod-sunod na atake gamit ang kutsilyo, sa istilong parang ninja. Sa huli, sinaksak ni Robert si David sa kaliwang dibdib at sinipa ito sa batok, dahilan para mahulog siya sa dagat. At doon nagtapos ang isa na namang misyon ni Robert, isang misyon kung saan hindi niya iniwan ang kanyang mahal na kaibigan kahit na sa maling dahilan, at tinuruan pa niya ito ng huling aral. Pagkatapos noon, iniligtas ni Robert si Miles mula sa kotse at dinala ito sa kanyang bahay. Paglipas ng ilang sandali, lumitaw ang eksena sa isang maliwanag na araw. Si Miles ay tuluyan ng lumayo sa masasamang kaibigan at ibinuhos ang sarili sa sining. Doon din makikita si Robert, nakatingin sa tahimik na karagatan sa tapat ng kanyang bahay, habang hinahalikan ang kanyang singsing sa kasal. At doon nagtatapos ang pelikula.